Sandali, hindi ko nakuha yung pangalan ni Sir. Pangalan, Sir? Orlando. Sir Orlando. Si Madam, Anita. pumayag na. Oo. Binigla ko naman eh. Binigla. Ay, pupuntahan tayo. Kasi kailangan pumayag kasi bandang huli sa'yo ipuputok yung bag. Okay naman lang, pinayagan mo na. Nood ng vlog ko eh, no? Kadalasan gano'n eh. Ito ba, hanggang gabi, nanonood ng... Yun nga, sabi ko nga, pagkasama yung misis pumunta rito, sawa na yung misis sa boses ko, kaya pinayagan na niya. Okay, yan. Okay mga kaersop, no, this is the SRC 5.1. We call this unit as a premium kasi pwede siya sa 12 kg, sa 14 kg at saka sa CO2. Kumbaga compatible siya sa lahat ng types of gas na meron tayo dito sa Pilipinas, no. Okay, ito ay para sa ating ka-airsoft na pumunta ngayon dito. Pangalan, sir? Sir Romel. Orlando. Orlando, sir. Si Sir Orlando. Hello, sir. Hello. Bali, si Sir Orlando is taga Deparo, Caloocan. May bahay ako dyan, sir. Ay, kaya lang hindi na pala Deparo yun. Whispering Palm. O, malayo-layo na, no. Malapit sa Millionaires Village na hindi naman milyonaryo. Papunta rin. Quezon City na yun. Quezon City na yun. Part na Quezon City. Okay, ito mga airsoft na. Bali, yan yung i-demo test para natin sa ating ka-airsoft board. Ikaw naman, binigla mo pala si Madam. Wala na nagawa. Sama ka. Siguro sabi mo, sama ka. Hindi ko alam kung ano yung sinabanggit eh. Pagpasensyahan mo na, Madam, ganyan lang kami mga lalaki. Meron talaga minsang ginugusto na hindi maipaliwanag. Pahiram ng silicone aluminum. Sir, meron lang akong tanong muna. Meron ka pa bang maliit na anak? Ako, nakasama sa bahay, wala pa naman. Ito lang. Sige, sir. Natanong ko lang, sir, kasi syempre baril pa rin ito. Kahit ano sabihin natin, kumbaga kung maingat ka, kung meron bata sa bahay, mas doble tayo ng pag-iingat talaga dapat. Tapos, ayun. First time humawak ng baril, sir? Hindi naman. Hindi naman, nakahawak na rin before. So, basic discipline, alam naman niya. Okay, good. Kahit kung maalisin, sige, pero mas maganda alisin mo kasi nasimulan mo na eh. Alisin lang yung sticker, sir, ha? Ayun, pagpasensyaan nyo na mga ka-airsoft na yung bag natin, wala pa rin, no? Kaya ginagawa namin ng paraan. Yung mga napangakuan ko ng bag, don't worry, once na naging available na, ipapaship namin, libre na yung shipping, no? Tapos, yung mga ngayon, binibigyan muna namin ng hard case. Actually, medyo mas mahal talaga yung hard case, pero no choice eh. Kailangan natin i-provide yun para sa ating mga ka-airsoft. Okay? So, ngayon, nandito sa akin, Sir Orlando. Parang ano yung pangalan mo, medyo pag narinig ko, parang kontrabida sa mga serye. Hoy, Orlando, lumabas ka dyan. Magbayad ka na. Ayun, sir. Once again. Hello po. Okay. Tapos si Madam Anita. Madam, okay na. Start na ako, Madam. Okay, sir. Ito po yung unit ni Sir, no, mga ka-airsoft. Ito yung unit ng ating ka-airsoft. Watching from Pampanga, Sir Oliver. Hello po, no? Oliver Valdez. Beles pala, sorry. Okay, ito yung unit ni Sir, no? Ito yung makikita nyo na lagi kong sinasabi na pwede siya sa 12 kg, 14 kg at saka sa CO2. Hindi kasi lahat ng unit pwede sa ganun. Okay? May mga unit na halimbawa yung mga ordinary Glock, gamitan mo ng mga WE na Glock, ha, gamitan mo ng CO2, malamang sa malamang mabaklas, mabitak, masira, di ba? Ganun din sa mga high kappa rin, merong mga high kappa na hindi compatible sa mga 14, sa mga CO2. Pero itong unit na to, mismong SRC, mismong kumpanya na gumawa nito,
sinabi nila no na may claim sila na yun lang naman ang kailangan natin di ba? Approval dun sa gumawa na compatible. So far, marami nang bumili nito. Isa tayo sa nagki-cater nitong brand na to. So far, wala nagiging problema, no? Ang only issue na nakikita ko rito, sa totoo lang, sana marinig to ng SRC, no? Ito yung issue na nakikita ko rito, masyado naman siyang simple. Wala siyang kamagwel-magwel. Umaga, tapos sana naman, in-optic na rin nila to. Kasi hindi siya optic dotted siya, no? Neon dotted, no? Na site. Then, hindi siya sana in-optic na rin nila, no? Pero other than that, okay naman, napakagwapo naman, di ba? Kumbaga, simpleng-simple, plain and simple, malinis na malinis ang datingan niya. Well, in fact, yung barrel niya color gray, color black pa nga rin, no? Okay. Napakaganda naman, no? Ito yung unit na napili ni Sir Orlando. By the way, pinapili natin siya sa maraming unit, no? Kaya lang, talagang mabilis kausap masyado tong tao na to, nakapag-decide agad, hindi tayo nahirapan, no? Okay din yun, pabor din yun kasi nagsabay-sabay sila, ayun pa. May mga waiting pa, meron pa sa labas. Shout out Sir Howard, bali nasa labas siya. Antay lang po, tapusin ko lang ito isa, then magkita tayo dyan, no? Okay, so this is the unit. Start tayo, sir. Release the magazine. Ito po, mag-catch. Okay, sir, this is the magazine. Maximum of 27 rounds. Pero, ang lagi kong sinasabi, wag naman po natin pupunuin yung 27 rounds. Ang tendency kasi, pag lagi natin pinupuno yan, yung spring natin, nagiging mahina ba? So, eventually, magkakaroon ka ng problema sa pag-feed ng magazine doon sa unit. Kumbaga parang hindi na siya ganun kalakas tumulak. Naglulus agad yung spring, no? Then, always, don't forget, no, to spray a silicone sa unit. Meron tayong dalawang ini-sprayan dyan. Output bulb, then the inlet bulb. Okay? Output bulb, dito, ito yung responsible sa pag-control, pag-regulate ng hangin, ng green gas na lalabas doon sa unit mo. Inlet bulb, ito naman, dito naman, papasok, sir, yung hangin. Bawat bulb na yan, meron siyang mga o-ring. Yung mga o-ring na yon, rubber yon. Eventually, parang magiging plastic yon, tumitigas, nagbi-brittle. Halimbawa, ganito, sir. Ito, parang o-ring to. Pero, color red to. Pero yung o-ring ito, black. Ayan, ayan. Pansin mo, sir? Ito, guys, o-ring to ng Tamiya ko. Alam niyo naman ang Tamiya, ginagamitan din ng o-ring yung mga roller. Ayan, no? Nakitang-kita, nabitak yung mismong o-ring kasi due to exposure sa chemical, sa hangin, so magiging brittle talaga, no? Pag nangyari yun, ang mangyayari, magkakalik yung unit mo. Medyo, syempre, imbis na hindi kasi gagastos sa valve, di ba? Magkakaroon siya ng leak. Ngayon, ito sir, properly para pag-maintain dito, press nyo lang. Pindutin lang ng bahagya. Konti lang naman. Hindi natin kailangan isagad. Konti lang para mag-open ng valve, saka natin siya i-sprayan. Pansin mo, sir. Pansin mo, pumapasok yung oil, di ba? Yan. Pag hindi mo yan pirines, ang oil nandyan, nakatambay, tapos tatapon lang. Okay, sir? Okay na yan. Ay, sorry. Tapos ito, sir. Ilalim naman. Yan. Para pag nilagyan natin ng gas, kahit pa paano, small deposits, may papasok doon sa loob. Then, sa unit tayo, sir. Sa unit, dalawang i-sprayan natin. Kasa muna to. Then, ilock to, sir. Sprayan po natin itong part na to. Ito yung slide stopper. Ito, responsible naman to para i-open nyo itong slide mo pag wala na pong bala. Okay po, spray po rito. Okay, then, dito po sa nozzle naman, itong color itim. Yan. Actually, sir, napansin mo, medyo matagal ako mag-spray. Huwag nyo naman pong gagayahin yun. Kaya lang po ako matagal mag-spray dahil first time niya may spray yan. First time niya malulubricate. Pag kayo po mag-i-spray, follow up lang, sundot-sundot na lang. Medyo, konti-konti lang. Parang pitik-pitik lang, sir. Yun. Ngayon, dinamihan ko kasi first time. Then release, then rest. Tanong ng kadalasan, tuwing bang magpa-firing ako, mag-i-spray ako? Yan, normal na tanong yan, sir. Hindi po, sir. Hanggat po napapansin yung basa pa siya, wag po muna kayo mag-i-spray. Masasayang lang, sir, yung oil.
himbis na mapatagal niyo yung silicone oil nyo, mapapagastos lang kayo, mawa-wipe out lang every putok niya. Sayang lang, yes sir. Tapos, set aside natin yan sir. Dako tayo doon sa sinasabi kong hangin. No? Since pwede nga sa 14 kg yung unit nyo, gagamitan ko na siya ng 14. Okay? Bali 12, 14, tsaka CO2, pwede doon sa unit niya sir. Okay? Ito yung 12. Nakakita ka na ba ng 12? Diba? 12, 14. Ayan. Kaya, both pwede. Pati yung CO2 na ganito sir. Tapos, ayun. Boss, sana mapansin ako paano magpalawan sa inyo. Po, yung sa akin po kasi naputol yung labasan ng bala. Jackie Ignacio. Hello sir, number 1 na tanong muna. Sa amin mo ba binili? Number 2, kung hindi mo sa amin kung sa amin mo binili, okay, lifetime service warranty tayo, find a way na makarating sa amin yung unit. Number 2, kung hindi mo sa amin binili, tawag ka muna, i-assess muna natin kung anong problema din. Kasi kung sa amin mo binili, libre lang ang repair, no? Pero kung hindi sa amin, assess muna natin, let's see kung may parts tayo kung ano yung nasira sa'yo. Okay? Sir, upside down po. Upside down, pataob, isasakto mo lang muna. Huwag mo kagad igaganon, sir. Pesto mo muna, kailangan nakagitna siya dun sa valve. Itsura ng valve, kung ito yung inlet, ito yung green gas, kailangan nakasuklob. Nakasuklob, sir. Huwag yung nakapatong na ganon. Pag nakapatong, sisingaw lang. Kailangan nakasuklob. Okay? Okay then, press down. 1, 2, 3. 3 seconds, sir. Okay na. Sir, mapapansin mo, kasi di ba malamig dito? Meron akong ginagamit na warmer. Warmer. Actually, DIY yan. Hindi naman sinasabi kong gumawa ka niyan. Ibig ko lang sabihin, pag kasi yung malamig yung gas, yung panahon, yung gas mabigat eh. Pero pag mainit siya, yun, silbi ng warmer, pinapainit niya yung gas. So, magaang yung hangin, malakas yung airsoft. No? Mga airsoft, no? Konting advice lang, pag yung paligid is napakalamig ng paligid, yung airsoft natin medyo weak. Kumbaga mabigat yung hangin kasi. So weak siya. Pero pag napakainit naman, halimbawa nasa outdoor ka naglalaro, mainit. Gustong-gusto niya yan. Feel mo yung bawat recoil mo. Okay sir, ngayon meron ng gas, meron na rin oil, no? Maglalagay naman tayong BBs. Sa paglalagay ng BB sir, mas maganda kung meron kang reloader. Mas madali. Kung wala kang reloader, isa-isa natin i-shoot. Ngayon, since may reloader ka, hatakin natin ito pababa. Iwasan na mabitawan. Kasi pwede mabasag ito sir. Hatak pababa. Put your right thumb here para kung mabitawan mo, dito siya tatama sir. Then dito, i-shoot sir yung bala. Okay po. Ngayon po, sa reloader po, pump lang po tayo. Okay. Okay. Yan, ganyan sir. Pero, nakita mo sir, meron siyang bungi. O airsoft pa, meron bungi. Pag meron bungi, kalugin mo sideways. Yun. Ay, yan. Para mawala yung bungi. Kumbaga sir, para umalay yung bala, kailangan alternate left, right, left, right, left, right. Ganun ang proper orientation. Then sa unit, pasok. Malakas. Okay? Yung iba, common mistake, tinutulak nila. Akala nila naka-lock na yan, pero hindi pa. Tinutulak, akala nila naka-lock na, hindi pa. Pero pag nilakasan mo, kahit anong hatak natin dyan, sir, hindi malalim. Tapos, kasa. Bitawan. Okay? Tapos, meron siyang safe, hindi mo mapipindot. Unsafe, mapipindot mo na. Ngayon, meron siyang beaver tail, sir. Kailangan yan, mape-press mo habang nagpa-firing ka. Pag hindi mo siya na-press, hindi mo na-press to, hindi mo mapipindot to. Or, kung while firing, nabitawan mo naman to, mag-open bolt naman siya. Safety ng baril yun, features niya yon para safe din yung gagamit, sir. Ngayon, ibibigay ko sa unit, sir, naka-safe. Ikaw nang bahalang mag-unsafe pag ready ka na mag-fire, sir. Okay po. Ma'am Sally, target.
shoutout, Bigman from SJDM, Mila. Ano to? Binaligtad eh. Daniel. Daniel, Mila Daniel, no? Okay. Dami ko natutunan sa inyo, boss. Susay mo talaga. Hindi naman, sakto lang, no? Dali, sir. Dali, ako nga pala. Naglalay pala ako. Ba't nagbabasa ako ng mga pa-shoutout? Okay, firing, sir. Pangalan, sir? Orlan. Orlan. Orlando. Okay. Sige, sir. Sir Orlan naman. Okay. Okay, marunong na rin si Sir Mama. Okay, firing. Zero ah. In fairness, mahusay kayo mag-ama na. Kaya pag nauusog umuusog din Tapos na para mag-open. Ganda. Yun. Okay. Open bolt. Open slide. No? Okay. Next thing to do. Sandali lang po. Open slide. Next thing to do, sir. Release the magazine. Okay? Okay, then the slide. Common mistake na ginagawa ng ating mga ka-airsoft, no? Nire-release agad yung slide. Then, bili ni Bigman pag naka-engage yung hammer, wag. Gagawin nila, i-rest nila. Puputok. Delikado yun, sir. Yun yung mga common mistake na ginagawa ng ating mga newbie na ka-airsoft, no? Ang pinaka-proper, release magazine. Saka mo i-release yung slide. Pinakahuli mong gagawin, i-rest mo yung hammer by pressing the trigger. Tapos, pwede mo nang ipasok ulit yan. Hindi na puputok yan. Pero pag ito nakababa, puputok yan, sir. Okay. Okay, sir, no? Tapos, sir, okay lang. Halimbawa, di ba, naglagaro ka ngayon or kinabukasan. Tapos, syempre, may natirang hangin dito. Yung tirang hangin, okay lang na naman na nandyan. Pero, kung halimbawa, sir, matagal na panahon, 1 linggo, 2 linggo, ganun. Ang problema kasi dyan, yung hangin, pag mainit, nag-e-expand. Hirap na hirap yung valve mo na i-control, i-hold yung pressure sa loob. Kaya mas maganda, sir, kung maaral mo, number 1, maaral mo muna kung ilan ba nga ba ang requirement nung unit mo. Kasi bawat unit hindi magkakaparehas yan eh. Merong unit na mababa lang yung requirement niya sa gas, okay na siya. Merong unit na medyo malakas sa gas, ganun. Ngayon, aralin mo yung unit mo kung ilan ang gusto niya. Halimbawa, gusto mo magpa-fire ka lang ng let's say 1 full rounds. Aralin mo kung ilang gusto niya. 1 second, 2 seconds, then 3 seconds. Yan, no? Pero normally, pag matagal naman kayo magpa-fire, magbabanding-banding kayo nung misis, nung anak mo, firing, tagalan mo na, di ba? Make it 5 seconds, 7 seconds, para hindi ka mayagas ng gas. Pero kung sa tingin mo meron ka lang nakitang daga, huwag mo nang tatagalan kasi ilang fire ka lang naman doon, di ba, sir? Tapos, ayun lang. Ingat lang, sir, kasi kaya niyang halimbawa, manira. Halimbawa, nabaril mo yung TV niyo. Galit sa si madam, malamang. Magkakaguhit yung LED na madam, sakit sa ulo. Okay na. Tapos, ayun, sir, cardinals sa barrel, for cardinals. Safety, ha? Kailangan, discipline, sir, ha? Tapos, yun, kailangan, huwag magta-target kung saan, at least alam mo kung ano yung nasa likod ng target mo. Know what is behind or around your target, no? Tapos, ayun. Yun lang naman, unit lifetime service warranty. Hanggat maaari, pag may problema po, kami na lang po magbubukas. Okay po. Tapos, yung bala po, wag pong gagamit ng recycle. Kumbaga, di ba, yung na-fire natin. Bukod sa deform na, sir, merong crack yun na we cannot see by our naked eye.
Mura lang kasi yung bala eh. Yung unit ang medyo pricey eh, di ba? Kaya kailangan po, bili na lang po tayo ng bala. Tapos, 1 canister na ganito is good for 30 to 35 na refill. Sa case nito, matipid to, siguro baka mapaabot mo pa ng 40 na, you know, na 2 seconds, 3 seconds. Madami-dami naman to. Pero, yun nga, walang limit to. Kahit anong klaseng gas ang bilhin mo, okay lang sa kanya, no? As long as 12, 14, and... Pero hindi mo pala, hindi lahat. Kasi merong gas na ganito, sir, eh. Number 9, masyado nang magiging mahina to. Kumbaga, pag bumili ka ng ganito, okay, gagana siya, pero hindi mo naramdam yung lakas niya kanina, di ba? Yung yanig. Yun. Kaya, 12, 14, at saka si Otto, pwede. Okay? Okay. Next naman ako. Okay, mga ka-airsoft, no? Kumbaga, 3 down, no? Kanina kasi meron 2. Kaya lang, naglolo ko yung internet dito sa shop, hindi ko na i-live, no? So, ngayon, okay na yung internet, na i-live na to. Bali, pangatlong client natin si Sir. May pang-4, may pang-5 pa sa labas, no? So, ay, pang-6 pala, sorry. So, yun lang muna mga ka-airsoft, no? Entertaining ko lang muna sila, Sir. Then, babalik ako mamaya, magkita-kita tayo. Okay? Okay, maraming salamat po. Enjoy lang po tayo. Thank you po.